Let this come up into our windows, and is entered into our palaces, to cut off the children from without, and the young men from the streets. Speak, thus saith the Lord, even the carcasses of men shall fall as dung upon the open field, and as the handful after the harvestmen, and none shall gather them. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glory in this, that he understandeth knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised. Egypt and Judah and Edom and the children of Ammon and Moab, and all that are in the uttermost corners, that dwell in the wilderness, sabay-sabay pala, for all, dito tayo sa for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in heart. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong salita. Pray, balayan niyo mga pag-aaral, Panginoon. Intindihan, Lord, medyo mahaba, but matalinaga rin, but I pray, sapat lang yung bayaya, Panginoon. So I pray, makuha namin ito, Lord, ma-apply din sa aming buhay, Panginoon, makita namin sarili din. At especially yung pinaka-topic namin, Panginoon. Kaya maralati, in Jesus' name we pray. Amen. Wala ako sa sabi ko kasi na yan, tubig eh. Wala kasi yung aking hindi, tubig, drinking water. Alimutan ko yung aking But anyway, hindi nga hot eh, yung water. So, review na natin again the last four, no? So, chapter 5, and what will you do in the end thereof? Mamaya may kataga dito sa chapter 9 na na-derive din sa chapter 5, no? And then, yung sa chapter 6, of course, reprobate silver. Yeah. Then, chapter 7, flush not in lying words. Subtitle nun is Harmful Results of Believing Lies. Okay, pag pinaniwalaan ng tao, tayo or ibang tao, makikita nyo yan. Kailan lang pinagaano ko yung mga iglesia ni Soriano. Hindi ko maalala kasi curious lang ako paano mag-preach na ang tawag nila si KDR. Ano yan? Daniel Russell, KDR nga. Kaya nakita ko rin yung mga nasiraan. Anyway, so kaya nakakaawa, yun nga. Kung ano yung style ng iglesia, ganun din. Iglesia ni Manalo. Maramihan. Ang focus niya ngayon kasi hindi siya masyado sa doktrina eh. Kaya puro ganun pala yung puro cares, puro ganyan. Natawa ako doon sa isang minura niya kasi may kumukontra daw. Minura. Parang ganun. Hindi naman ako ganun, amen? May sinabi akong parang masamang salita dito. Una, eksakto yun. Tsaka hindi kayo. Tsaka lako-lako din pala si Anyway, yan. Kaya po naalala ko lang yun. Kasi nga, nakakaawa at nagtiwala sila sa kasinungalingan. Ano mangyayari sa kanila? Ito, baptist na itong sabagay si namatay. Sino yan? Si MacArthur. Hindi naman ganyan na yan. Hindi yung baptist na Reformed Baptist, Calvinist nga. Pero yung church niya pala, nandinong, kaya mayaman. Kaya tama rin yung mga ilan ng iba. Binanatan. Kasi puro yun ang nasa yung speed mo eh. Anyway, and then last week, is there no balm in Gilead? So hard to restore backsliders. So, ang kompleto dyan, it is hard to restore backsliders. Tinakita natin doon kung paano kahirap, bakit mahirap. Kung sakaling doon tayo sa kalagayan na yun, wag naman, pero may gamot. Okay? So this week, tonight, title lang natin yan. So napansin nyo siguro yung memory verse ko, di ba? 20:24. Haba ng title natin, Glory of the Tender-Hearted but Valiant for the Truth. Diba? Ulitin ko ha. Glory of the tender-hearted. Itong glory, ito yung pinagbubunyi mo.
Dakila mo, tinataas mo. Of course, sa Diyos dapat yan. Pero ano nga yung tinataas ng mga katulad natin dapat? Sinabing tender-hearted, ito po, ito na makikita talagang iyak ni Jeremiah, no? So, verse 1 and 2. Verse 1, no? So, tender-hearted, ibig sabihin compassionate po yan. Ibig sabihin, maawain, madaling matouch. Lalo pag may kailangan talaga ng tulong, na hindi naman OA. Kaya nga yung missionary, naalala ko na naman nagsimula tayo. Salamat nga dito, nagsimula tayo. Meron na agad lugar. Wala pang aircon tayo nun. Pero nakita ko yung talagang napakapangit. Pero okay na rin. Kaysa naman, napakita sa akin picture ni na si Brad naman, Lardy naman. Hindi naman sa kanya yun. Yun na Ma'am Carol yun. So maganda yung lugar, may aircon. Kasi hindi siya makakalis doon. Yan, mahirap doon. Yung kina sa Hala-hala, ganun din, putikan din yung nila doon. Kaya, kaya sana, matyaga si makakausap ko yung next week. Ba tayo punta doon? Yun nga kasi ito si Jeremiah, mahal na mahal. But anyway, nagsabi tender-hearted. Nalala ko si Pastor kasi ganun nga. Sabi niya, mahal niya yung mga missionary, tulungan niya. Totoo talaga yun. Kasi, kaya nga ako, initingnan ko si Pastor Ray, nakuha niya rin yun. Kaya tinutulungan ni Pastor Ray yun. Hindi niya kilala yun. May nagpakilala lang, then, tulungan niya. So, kasi nga, maganda po sa tao yun. Sana ganun tayo. Pero huwag tayo magpabola din. Pero minsan di maiwasan yung nabubudol eh. Kaya ganun din yung kwento ni Sorohan. Tayo, nabudol din tayo. Minsan gusto mong tumulong. But, ulitin ko, ang title natin, Glory of the Tender-Hearted, but Valiant for the Truth. Ibig sabihin, balance. So, hindi tayo pwedeng awain lang for emotion. Kailangan yung puso natin matigas na malambot. Pwede ba yun? Meron ganong di ba? Sinong nakakakita na sa science? Yung Newtonian, yun? Fluid. Yeah? Ang galing, di ba? Ang galing naman na invento ngayon. Pag sinapak mo, ang tigas. Pero pag ginanon mo lang, liquid. So anyway, ngayon pwede na naman yung puso natin. Kaya kahit sa Ezekiel, sinabi si Deuteronomy, tsaka si Stephen, Acts. And then dito na sa Jeremiah, yung puso natin dapat malambot, ibig sabihin compassionate, pero matapang. Kaya mag-aaral natin ngayon. Okay, ulitin ko tayo. Glory of the tender-hearted, but valiant for the truth. Okay? So, meron tayong 6 points dito. So, ngayon, kilala nyo na si Jeremiah. Na tayo? 8 chapter. Ngayon, 9. Medyo kilala nyo. Lagi ko nabanggit kasi paborito ko rin to. Kasi nga, kakaiba si Jeremiah. Matapang na iyakin. Hindi mo iyakin nabanggit ko na sa inyo. So, di siya iyakin na parang bata. Bonjing. Hindi ganun. So, umpisa natin na. Kaya point number 1 natin dito sa verse 1, sabi niya, oh, that my head were waters. Madalas pag sinabing waters, parang yan sa Bible mga dagat or basta body of water yung sabi niya. And mine eyes, a fountain of tears. Ba't ganun? Kasi nga, that I may weep day and night for the slain of the daughter of my people. So, again, kung nakukuha nyo na yung mga ng Bible, yung babae lagi yung parang kinakawa kasi lalaki, lumalaban yan Nakamatay din, panghinay. Pero yung mga babae, pag yan na yun na-oppress, rape, ganyan. Dito po, hindi pa nangyayari karamihan ng sinasabi dito. Pero parang nakikita na ni Jeremiah, naalala ko tuloy si Elisha. Naalala si Elisha, nung nagtanong, sino nga ba yun? Yung hari ng Syria. Nakalimutan ko, Hindi yun, bago pa yun. Hindi yung may ketong. Yung nakakalimutan ko. Basta yung Ben-Hadad ata yung isa na mamamatay na. Papalit sa kanya si nakalimutan ko. Sino papalit sa kanya? Si Hazael. Ganun din si Elisha kasi mga prophet, alam niyo yung mangyayari. Kaya nung i-anoint niya na si Hazael, hindi to Israel Syria to, kalaban nga nila to Kasi nagtanong si Ben-Hadad, hindi ako nagkakamali Ben-Hadad, sinapunta niya si Hazael kay
kay Elisha kasi alam nito. Ang tanong niya nakakaraos ba ako sa sakit ko? Kasi may sakit siya Yung nagtanong ngayon si Hazael. Sabi niya, doon naiyak na nga si Elisha. Kasi nakita niya yung future na itong si Hazael, magiging hari, and then, maraming papatayin sa Israel. So, kaya naalala ko lang dito. So, ganyan yung mga propeta. Kaya ako din, pag nakikita ko kayo, parang nakikita ko yung future nyo. Hindi ka tulad ni Elisha. Pero in a way, nakikita ko rin pag medyo naglolo kayo, maganda naman pag bumabalik, nakakasaya ko na. Kasi gano'n naman yan, labanan yan So yan na. So balik tayo dito. Kaya si Jeremiah, hindi pa lang nangyayari. Parang nakikita niya na yung mga mamamatay. So pero gusto kong bigyan dito sa verse 1. Anong klase si Jeremiah? Ulitin ko yung title natin yung Glory of obviously ang sino yung tinutukoy natin dito. Yung mga katulad ni Jeremiah, sana tayo rin. Yung mga characteristic nito na Jeremiah, at mabanggit natin mga points natin dito, sana ganun din tayo. Okay, so number 1, compassionate. No? Actually, lagay ko, balanced heart. Part number 1, compassionate. Ibig sabihin, anong gagawin mo kunwari? Kaya lagi ko china-challenge, may mga mapupunta sa impyerno. Tinatawanan nyo ba yun? Yung mga post-teacher, tinatawanan natin kasi loko-loko sila Ngayon, reprobate. Pero itong mga naloko lang nila, katulad ni Soriano. Iglesia ni Soriano, dami na rin. Iglesia ni Manalo. Hindi tayo natatawa doon. Kaya nga pinaglalaban natin yan Nilalabanan natin yung mali para yung iba ma-warningan. Kung saan man yan. Nag-soul winning tayo, walang habas yan. Nga ba yung Tagalog ko? Ano yung walang habas? Walang tigil? Okay. Hindi mo walang tigil. Kasi hindi tayo nangaasal lang, nagpapayabang lang. I believe, kailan kasi nabasa ko rin yung iba na naaasal nga sila sa mga nasabihan na sa impyerno daw si MacArthur. Totoo naman. Kasi noong una, Baptist din yun. Dati nakikinig din ako dun. Meron pa nga libro nun Save without a doubt. Yun yung title ng libro niya. Napakanipis lang. Saya ko din. Binabasa ko. Okay lang. Hindi ako pero hindi ko nakuha dati yung part na Lordship Salvation nga, sabihin parang comfort din na kailangan pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo comfort. Parang maligtas ka Ganun sila pag may tumanggap ng ganun, naloko rin 'yun. So sa atin by faith alone, okay? Sabi nung kausap namin ni Bud, walang alone dun. By faith lang, kaya hindi alone. Hindi nakalagay by faith only sa King James. Yun din yun. Anyway. Kasi na ako. So yun. So kawawa po yung mga mabibiktima ng demonyo. Okay, dito actually, ano lang to sa lupa. Okay, pero pwede natin kumpara. So dapat tayo, katulad Jeremiah, umiiyak ka ba, iyakin ka ba? Minsan ganyan tayo mga lalaki, di ba? Inaano natin. Dapat di iyakin lalaki. Tama naman yun. Sa malaking pagkakataon, di tayo dapat iyakin. Nawala yung cellphone mo. Iyak ka ba nun? Depende, no? Malaki-laki yun. Kung natungtungan lang yung paa mo sa basketball, iiyak ka ba? So that matigas tayo, amen? Pero, at the same time, compassionate tayo, sabihin, naaawa tayo sa mga dapat kawaan. Amen. Paano, pastor? Ba't yung di mo kinawaan? Di mo, awawa naman yung mama dun. Di mo binigyan ng tablet. Na malimos, di mo binigyan. Iba yun. Again, binabalance natin yan. Amen? Kaya nga tayo, makapansin niyo, puro aral tayo ng Bible. At hindi lang basta-basta. Ina-apply natin, di katulad ng iba. Kailan lang, may narinig akong ganong preaching Ang gandang pakinggan Isip ko, nag-solve ba to? Yun ang problema. Anyway, naintindihan. So, si Jeremiah, and sana tayo din, pag nakikita natin yan, hindi tayo nagpapaawa lang dito. Katotohanan niya, marami punta sa impyerno. May duda pa ba kayo doon? Katulad mga Baptist nga yun, kay MacArthur Yung iba hindi. So, kung maraming Baptist na hindi sa langit, lalo, Iglesia ni Manalo, Katoliko. So, kaya inaaral natin to.
Sana maging malambot ang puso natin sa ganyang bagay. Tamang bagay. Si Jesus, umiyak din siya sa Jerusalem. Amen? Hindi siya bakla, hindi siya mahina. Nakita niya kasi yung future nila. Amen? At pag tayo nasanay na may tunay yung pag-ibig sa puso natin, yan, lalo yung sa kaluluwa, maniwala ka, ilalayo ka rin ng Diyos sa mga problema mo lang kung kwenta-kwenta naman. Doon, tuloy ka lang doon. Kasi, lately kasi dyan ang utak ko nakikita ko yung mga church, walang pinaggagawa, bubuluhan lang sila. Yung iglesia na Soriano, lagi ba doon? To God be the glory. Sino Diyos kaya yun? Ligtas ba kayo? So kahit sa mga iglesia ni Soriano, iyabang karami niya, pero may compassion pa rin tayo. May sa mga member. Ngayon, pag hinabangan ka pa, hindi doon tayo sa iba. Pero andun pa rin yung pag-ibig. Minsan naiiyak pa rin ako dyan sa mga ganyan na, ano ba ito? Naloko. Amen? Dito kay Jeremiah, yung ano lang, Israel, tsaka Judah. Pero still, pwede natin apply ito sa mga kapatid na, backslide. Anong last week, di ba? Kawawa naman to, nag-iipon ka na dapat ng reward sa langit, naloko ka pa. Amen? Nakakalungkot yun, pero ganun gagawin natin. Lahat na lang. Natapos lang tayo na sa halahala, dito na naman tayo kasi nga gusto natin tulungan yun. Kasi yun ang trabaho natin Apply natin si missionary doon. Okay, so yan si Jeremiah again may compassion siya. Kaya point number 1, balanced heart with compassion. Mapagmahal at totoo, tama. Hindi siya naaawa sa walang kabagay-bagay. Ito, papatayin itong mga to sa impyerno, kawawa lalo. Okay, number 2, ito yung balance niya. Laktawan natin yung verse 2. Ito naman tayo sa verse 3. Sabi yan, they bend their tongues like their bows. Sino itong they na to? Ito na itong mga Israel actually to. And Judah, no? And they bend their tongues like a bow for lies. At hindi actually ito. Yung bow, di ba? Sino naka na ng bow? Mga laro, kahit mga laro. Pag yung tunay niya, ang hirap po yan, mahirap po yan para makalayo. Paano sabihin nung they bend their tongues like a bow? For lies. Actually, marami pa dito Sabihin, sinungaling. Sobrang sinungaling. Ang lakas magsinungaling. Nakita ba yung sinungaling na pag may sinabi siya? Actually, kaya, utak ko yun, mga marketing kasi yan Mahirap maging marketing pag conscientious person ka. Medyo, sa totoo lang. So, pwede pa rin naman, kaso, ingat-ingat kasi madalas ganun yun, basta makabenta. Sasabihin mo yung maganda, yung masama, hindi mo sabihin. Kasi magbibenta ka ng insurance, ano yung madalas ginagawa mo yan? Naku, pag namatay yung mo. Pag-usapan nyo ba, ano yung chance na mamatay yung mo? At ano yung chance na hindi ka makahulog ng kompleto at ma-forfeit mo yan? Pag-usapan nyo ba yun? Hindi. Kaya ang hirap maging... Ito, mas matitindi. Ito, mamaya, paano ba ito Gaano kasinungaling itong mga to? Magaling yung talinaga ng Bible, kaya minsan pwede natin gayahin. Kasi nga, gusto nang makita ng lingkod ng Diyos dito, yung mga pwedeng mabiktima pa, wag nang mabiktima, wag nang maloko. Okay? Andito sa Bible yung prinsipyo na yan, na sabi doon is, make sin exceedingly sinful. Ganun po tayo dito, hindi OA yun. Para umiwas na tayo sa kasalanan. Anyway, tuloy natin but they are not valiant for the truth. So again, balik tayo sa bow, Sa anong mas mahirap, yung espada o yung pana? Minsan parang madali yung pana kasi malayo kayo. Pero yun nga, sabi siya, mahirap din yun. Bukod sa maraming... Kasi yung baril, madali na Sinabi sa Bible yun, yung mga mighty hands. As the arrow are in the hands of a mighty man, di ba? Psalms 127. So, malalakas yan. So, yung sa second part, but they are valiant, not valiant for the truth. Diyan kinuha yung title natin, So, malakas sila, kaso, sabi, hindi sa bagay na
Katotohanan. So, sayang yung... Kaya again, naalala ko si Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Manalo, ang gagaling din mag-preach eh. Ginagamit din yung mga ginagamit ko rin, yung tinatawag dyan yung modulation yan eh. Di ba? Minsan mataas! Shout mo. Ganun ba? Ang gagaling kung salita at salita. At matapang! Valiant eh. Ang sinabi yung valiant mo, matapang. Ang tanong, totoo ba? Kahit po mga sundalo. Kaya po yung mga iba pag na-save yan, na sundalo ka, utusan ka dyan. Uy, may kalaban tayo ganyan. Kasi may isa tayo din, may nag-testimony. Naalala mo ba yun? Colonel yun. So, bago siya maligtas, ang dami niya ng, ang tawag doon? Execute. Torture, ang tawag doon. Ang tawag dyan, pag pinatay ng di dapat, kalimutan ko tuloy. Ha? Kalimutan ko yun. Hindi execution. Sa English gano'n, execution. Pero sa Tagalog, basta... ano ginagawa doon sa mga... ano? Hindi alam yung term. Basta gano'n yung term niya. As in, pinapatay. Patay mo yan. Kunwari, may nagdakawan. Okay? Walang ba't di nyo mauli yung dadampot na lang dyan ng adik kung saan. Patay na nila yun. Oy, napatay na po yung nagnakaw sa inyo. Ay, salamat. Salvage. Sinasalvage nila. Kaya nung naligtas siya, sabi niya, hindi na ginagawa yun. Pero alam niya yung kalokohan sa mga sundalo, no? So, matatapang at matatapang. Ang tanong, nakatulong ba yung tapang mo? Kaya ganyan po tayo, lalo sa mga preacher. Amen? Tayo, kung soul winner ka. Hindi yung tapang lang. Sigaw, lakas boses, maangas. Totoo ba sinasabi mo? Kaya obviously, negative to. Sabi ni Jeremiah, hindi sila ganun. Pero pwede mong ibalik yun. Kaya point number 2 natin, balance heart pa rin. Pero ang point is courageous. Matapang dapat. Kasi hindi yung pwede yung takot ka lagi. Lagi ko nabangin soul winning. Kasi si Jesus yung pinaka, example eh. Si Jesus, kaya naman siya pinag-initan kasi matapang din siya. Hindi po siya yung parang ginagawa itong mga ito na ganyan lang. Tapos yung pelikula pa nung Catholic na, napanood ko yun eh. Ano yung pangalan na? Hindi, yung luma na. Hindi, The Greatest Story Ever Told. Yun yung ano nun. Yung madalas pinapanood ng mga Katoliko pag mahal na araw nila. Eh, nagalit daw si Jesus sa temple. May table dun, no? Ang depiction niya eh... ganun lang daw. Tinulak lang na parang... Eh, hindi totoo yung... Galit na galit nga siya nun eh. Basahin niyo yun. Lalo pa sa Matthew, ano ba yun? 23 ba yung puro hypocrite chapter? Oh, gano'n siya agalit. Kaya pinag-initan din siya. Ganyan po dapat tayo. Pag kailangan, pag tama, matapang ka kasi di naman pwedeng ikaw yung haharapin kang una ng iglesia kung sino man yan. Tapos takot ka na kasi hindi mo alam yung dala-dala mo. Totoo ba yan o hindi? Hindi mo alam, chapter and verse. Nasaan mo nakita yan? Pakita mo nga sa akin. Ay, hindi mo alam. Parang may matapang nun. Eh, basta ganyan, parang nakita. Yung solving tayo, ganyan iba eh. Minus agad yun. Alam nila yun. Hindi nila makakita. Sinabi dyan talaga eh. Basta andyan yan. Nasaan nga? Hindi ko ginagano na. Alam nyo naman paano solving. Pero pinapaano ko sa kanya, tayo, hindi ka maiging matapang kasi nagkukunwari ka kung sa palagay mo narinig mo lang yung kung saan. Dapat alam mo yun, kaya walang tigil to eh. Ngayon, sana nakikinig kayo. Pag may naisip kayo, look up nyo, maganda kayo, may technology. Kaya number 2, una, balance heart, compassionate. Especially kayo sa babae, okay to. Sa tama lang ha, huwag nyo awayan nyo sa lalaki. Sa tapang ka pa. Maglingkod ka ng Diyos, katulad ng Jeremiah, tender-hearted, compassionate. Pero, number 2, courageous.
Matapang, valiant. Pero for the truth. Huwag kang tatapang, Pastor. Sinabihan tayo, mali tayo eh. Kaya tinadyakan ko sa mukha. Matapang ako, di ba? Mali ka pa rin. Sino sabi sa'yo, debate lang yun, ba't ka magmimisikal? Eh, napahiya ako, Pastor. Di pride yun. Hindi tayo ganon. Yung usap-usap lang. Hindi mo alam. Doon ka maging matapang sa totoo. Amen? Nakikinig ba? Very basic nga actually yan eh. Pero, inaano ko lang kasi minsan ibang pastor din, ganun din. Anyway, pakibasa nga po yung verse 2. Ready, go. Oh, that I had in the wilderness a dwelling place of wayfaring men, that I might lead my people and go from them, for they be all adulterers, an assembly of treacherous. Okay, sa Tagalog, si Jeremiah gusto nang umalis. Okay? Naghahanap siya, wala ba dito mga gala, yung mga wayfarer kasi mga traveler yan eh. So bakit? Hindi siya gagala lang ha, kasi nakita niya itong mga Udyo pala, lahat daw yun. Hindi naman lahat yung adulterer. Obviously, ano yan, may exaggeration yan. Pero imagine mo, kapitbahay mo, sinong ano, minsan kaya pag napupunta ako sa ibang lugar, di ba? Nalilito ako yung mga bata doon. Sino ba ang tatay mo? Anak mo? Hindi ba magkaroon tayo ng ano, chart? Sa dami nila, an assembly of treacherous men. Pag sinabing treacherous, manloloko. Pwede mo rin i-relate po yun sa adulterer. Ganyan po yan. By the way, kaya nga inaaral natin sana walang adulterer fornicator dito. Kasi pag iniwanan mo yan, sabi mo, mahal mo, ngayon di na, ano yung nangyari doon? Niloko mo siya. Eh ngayon, ginagawan laro yan sa mga ano, di ba? Niloko niya ako din. Gagantihan ko siya. Mga ganun pa, pinagmalaki pa, parang mga ewan. Hindi nila na-realize, parang sila mga tanga. Kaya gusto ko na umalis dito Anong point doon? Kaya pinag-aaral natin mga characteristics supposedly ng mga lingkod ng Diyos. Mga sangka masaya. Ano yung pinagmamalaki mo? Quote and quote, hindi yung malaking mayabang. Sabihin na nyo, saan ka nag-glory? At ang characteristic ng tender-hearted but valiant for the truth. Matapang ka sa katotohanan, pero compassionate ka, tender-hearted ka, ano yung mga bagay na magpapasaya sa'yo? Una, or yung characteristic mo. So una, compassionate ka, courageous. And number 3, nakita nyo ba? Sa verse 2, sabihin ko na lang sa inyo, pag kayo ay totoong lingkod ng Diyos, isa sa mga dapat meron tayo, galit tayo sa kasalanan. Pansinin nyo po yan. Actually, sino dito yung nalalaman mo yung iba nagpapanggap. Pero alam mo agad kung sino yung matino pag sa isang grupo may ginagawang mali. Sino dyan yung unang magsasalita ng pag may nagsabi, nagsumbong, ganyan. Yung iba dyan takot na agad eh. Di ba? Pansin nyo ba yun? May tayong verse dyan sa Proverbs. Sabi doon, the wicked, ano ba yun? Sino yung lalaban sa wickedness? Meron din yan po sa Yan. Pakibasa sa Proverbs 28:4. For the law praise the wicked, but such as keep the law condemn. Pag may mga loko-loko na, sino ba? Yan, si MacArthur, kaya si Marcos, o kaya si Duterte. Sino yung mga pupuri dyan? They that forsake the law. Hindi mo kasi alam yung tama't mali, kaya pupurihin mo yung loko-loko. Ganyan po yan eh. Kahit hindi ni MacArthur. Ngayon, MacArthur matindi ang niya kasi nga, Baptist minister yan eh. Pero actually, nag-non-denom nga yan. So, ang dami na loko niyan. Pag pinuri mo ngayon yan, so hindi ka pa ganun ka-wicked, pero yung pag pinraise mo yung wicked, hindi mo na alam, either hindi mo alam yung Bible or iniwanan mo na. Ay, huwag na natin sabihin niya ng
Masama, bayaan mo na, patay na nga eh. Eh kaso marami pa maloloko yung kasi iba, nasabihin, ano, pupurihin siya ng mga loko-loko eh. Ay, tingnan nga natin yung mga libro niya, bumili pa ng libro dahil namatay, kaya magaling daw yan eh. Kaya nga, tinitira din niya mga yan. Kaya yung next part, sabi niya, but such as keep the law, kabaliktaran ng forsake the law. Yung mga Kristiyano daw, kung sino man tao, na iniwanan na yung Bible, ayaw akong basahin yan. Bandang huli, pupurihin nila yung loko-loko, ba't mo sinabing ano? Yun, magkabaliktad yun. Pag alam mo yung batas, anong gagawin mo sa mga sumusuway at nanloloko, mga wicked, at saka sa mga minamali-mali yung Bible? Ikaw yung, pag sinabing content, lalabanan mo yun. Okay? Kaya balik tayo dyan. Ganon si Jeremiah. Ayaw niya sa kasalanan, gusto niyang iwan. By the way, preacher siya, kaya alam na natin din. Kaya ang point number 3 natin, pure heart, avoid or abhor sin. Huwag kayong ay sorry po, sinabi kong wicked yung bakla, ganyan. Ba't ka mag-sorry? Takot ka na, no? Eh ngayon, sila na yung malakas ang loob eh. Oh. Yung kaya gusto nyo na umalis. So, minsan, ano tayo kaya? Mga si Pamian, dami mga kaibigan na rin. No? Maraming kaibigan dito. Ito dati maraming kaibigan, di ba? Eh, usapang, alam mo na, kung kalokohan man niya, bastos, kung ano man yan. Ang hirap minsan nung, lahat sila agree na eh. Naloloko tayo. Anong gagawin mo doon? Hindi nga. Mag-TikTok tayo. Bibidyoan pa tayo. Tapos, anong gagawin mo kung alam mo mali? Ay, nakakatakot eh. Alisan mo na. Kasi sinabi ni Jeremiah, mga adulterer kayo lahat eh. Layas na ako dito. Kaya binanggit niya dyan, my people pa rin. Kilala naman niya eh, pinanggalingan niya. Pero, hindi masamang humiwalay. Amen? Kaya ganyan po yung characteristics dapat natin. Ganyan yung nakakita natin characteristics ni Jeremiah. Ganyan din tayo dapat. Kaya iba naman, tama yun. Actually, dapat magpalaki yung pangayon eh. Ito si Tatay Willie, laging sabi sa bagay kasi may mga chismosa daw sa kanila. Talaga naman, ang hirap. Nakikisaw-saw ka pa ba doon? Alam mo nang mali, puro kasiraan. Talagang magmomol na lang muna ako, di ba? Dumating din ako sa ganyan. Lahat naman siguro tayo, amen? Huwag kayong manghinay sa friends. Dito nga lang, marami ka ng friends eh. Hindi mo kailangan napakaraming friends. Ngayon, kung marami kang friends na maayos, okay. So, number 1, balanced heart, compassionate. Number 2, balanced heart, courageous. Number 3, pure heart, avoid and abhor sin. Ganun po yun. So, mayroon pa tayong dalawang verse. Sabi dyan, talo na natin ha, 4 to 6. Sabi dyan, so basically, binawaningan niya yung mga kanyang kapitbahay. Kasi yung mga loko-loko nga. Okay, mga deceivers. And then, puro kalokohan, puro kasinungalingan. So, yun pa rin, ina-avoid niya yun. Amen? Huwag niyo yung makisawsaw. Ang galing nila alala ko tuloy yung people na ganun eh. Naipagpayamanan kasi siya, bandang huli, dapat mga Kristiyano, tayo mayaman eh. Ewan, kanino mo narinig yun. Pero may narinig din ng pastor, ganun sinabi. Ang ginawa niya, nagsikap naman talaga siya para yumaman kaysa makatulong sa church. Namamali mo sa church sa'yo. Ayun, nag-networking. So kaya winawaningan natin ang bawat isa. Pero mapunta tayo dun eh. Pero ang ano dyan, dapat galit kayo dun. Pag nakita mo yung barkada mo, iba na yung takbo ng usapan. Kasi usapan, saan papunta yung usapan? Sa gawa. So usapan pa lang, mali na, huwag ka na makisawsaw. Avoid sin. Kasi ang heart mo is pure. Okay? Sa pang-apat na agad tayo. So, doon pa rin sa 4, no? 4 lang.
So, pansinin nyo dyan, take heed everyone to his neighbor. Okay, iwasan nyo ha, ibig sabihin ng iwasan, take heed, ibig sabihin mag-ingat kayo. Yan. Kasi banggitin dyan, kahit daw kapatid, pag sinabing supplant, lolokohin, or pag sinabing supplant, naalala si Jacob, supplant din yung tawag sa kanya, niloko niya, di ba, si Esau? So dito daw, kahit magkakapatid yan, minsan naglolokohan yan. So, matindi na yun, binuhin mo. Magkakapatid, naglolokohan. Lolokohan ba kayo? Kaya mag-ingat ka. So, ang pinang point ko lang dito, another point, si Jeremiah, concern for others. Diba? Ibig sabihin, warningan mo yung iba. Napagkita natin kanina, kaya tayo sa Facebook again, di ako nagpapabida dyan. Kaya tayo andyan, somewhere 2019, ayoko naasar na ako sa Facebook, pero na-realize ko, andyan yung tao, anong gagawin mo? Hayaan mo na lang sila maloko, maglokohan sila doon. Kahit paano may mga boses din na nagsasabi ng katotohanan. I mean, at least kasi matatauhan din yung iba dyan eh. At napakarami popular kasi talaga niyan. Dahil nagbabasa iba dyan, nagko-comment, pero nakabasa nila yon. So, kung meron kang concern, warningan mo sila. Amen? Ng kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo. Hindi nyo man lang sabihin na niloloko naman tayo ng mga Katolik eh. Stylean mo na lang ha. Huwag mo agad babanggitin yung mga ano. Tanungin mo lang, ba't sila sumasamba? Doon tama ba yan? Sa Bible ba yan? Binibigyan ko yung tip ha. Pag sa Soriano lang, ba't kaya may black vote? Ay, ano pala, Iglesia ni Manalo. Ba't may black voting sila? Kasi kailan na lang, yung mga bisita na lang, binibisita na naman yung ministro daw ng ano eh. Sara Duterte, yan na, naglalapitan na yung mga yan. Kaya ine-exploit sila kasi loko-loko rin sila eh. Nakita niyo yun? Lalapitan yan, liligawan yung Manalo para makuha yung boto. Okay, so warningan natin itong mga deny naman nila, hindi naman ganun eh. Ba't kayo liligawan ng politiko kung hindi kayo black vote? Hindi naman umipilit eh. Still, marami sa inyong na bola, tawag dyan, na brainwash eh. Hindi may tatanggi yun. So, warningan natin sila, amen? Ganun lang, simple-simple, kaya nga, kailangan maging knowledgeable muna tayo. Ikaw din na may hirapan pag wala kang knowledge, alam mo, hindi mo alam paano mag-approach eh. Kasi baka hindi ka nakikinig. Paano itong mga anak ko, dito lang, protektado. Hindi paglaki nyo. Amen? Mga kalaro siya ng blocks. Pwede ka mag-witness doon, blocks. Hindi. Pero ngayon pala inaaral nyo na, kaya nga, sumama kayo, soul winning. Alaman nyo yan. Paano ginagawa yan? Okay, so, kung mahal nyo, ulitin ko, ang glory of the tender-hearted but valiant for the truth, balanced heart, compassionate, courageous, avoid sin, concern for others. Second to the last na tayo. Kasi dito matagal eh. Walaan nyo yung point natin ha. From 7 to 22. Puro judgment na to. Okay, sabi dyan, thus saith the Lord of hosts, behold, I will melt them. Tutunawin. So again, talinaga yun. Alam nyo na natutunaw. Saan ba natutunaw yung natutunaw? Sa init. So, either namatay, or minsan kasi yung panahon nila talagang may mga weapon silang ano eh. Alam mo na, nilalagyan ng apoy. And try them, and how shall I do for the daughter of my people? So, yan na. So, winawarningan sila, na masakop sila, very common theme sa Jeremiah and Isaiah, no? Tuloy ko lang, but at their tongue, ito na naman yung kaninang tongue. Yung kaninang tongue is, di ba, bow. Ito naman, arrow naman. Arrow shot out. So, pag may mga, ito yung tinutukoy dito, obviously, yung mga salita, no? Pag nasabi mo na, parang last time, di ba, yung topic natin last week, sa James 3, unruly evil. The tongue, di ba? Limutan ko yung subtitle. Pero yan, delikado yan, mga sinasabi nyo. Ingatan nyo yan. Kasiraan yan. Hindi ka naman sigurado, hindi naman dapat. Aralin mo muna. Kaya sabi dito, itong mga sinungaling daw na to, parang napakawala na yan sa pupunta yung araw na yon. May tatamaan na tatamaan yun. Sabi dyan, it speaketh deceit, panloloko. One speaketh peaceably to his neighbor. Pansinin nyo ha. Meron tayong anong ganito sa Proverbs. Ano sabi sa Proverbs? As a man thinketh in his heart, so is he.
eat and drink, saith he, but his heart is not with thee. Ganun din to. One speaketh peaceably to his neighbor, uy, kamusta? But in heart, he layeth wait. Ay, gusto ko magkaroon ka ng magandang cellphone. Ito, napakaganda nito. Murang-mura lang to. Hulugan mo lang, magkano lang to. Panalong-panalo ka dito. Kaya may bangong ka na sa utang mo. Hindi ka niya iniisip, pero yung pala, sinasabi sa'yo, maganda, kala mo, makakabuti sa'yo, yung pala, pabilihan na kayo sa laying in wait, ambush yan, di ba? Pinagpaplanuhan ka na. Shall I not visit for these things? So, again, familiar po yan sa Bible. Pag ang Diyos binisita ka, ano yun? Hindi lang kakain yun. Ano pag may ginawa kang mali, amen? Parusa yun, no? Say, the Lord shall not my soul be avenged on such a nation as this. Ayun sinasabi ko sa inyo from Jeremiah 5. Okay? Galit na galit siya. Parang dapat iganti ko yung aking kaluluwa. Ibig sabihin kasi yung kaluluwa mo yan na na-offend eh. Alam niyo ba yun? Kaya kahit tayo, meron tayong ganyang nature. Meron din ang Diyos na ganyan. Kaso siya, yung wrath, sabi sa Bible, yung wrath ng tao, hindi yan tama eh. Pero pag Diyos ang galit, tama pa rin siya doon. Kaya siya nagalit dahil may ginawa tayong mali. Tuloy lang natin. Sabihin ko na yung point dito, no, sa point number 5, accepts and upholds. Kasi itong tinutukoy dito, ang Diyos nga galit na sa mga Hudyo, sinasabi yung mga judgment sa kanila, anong gagawin mo pag ikaw yung lingkod ng Diyos? Anong gagawin mo dapat? Nung magbaguhan tayo, for example, dito ko lang, yung bakla ko na, yung kaibigang bakla, or kala mo, okay lang yun, eh nakinig mo yung preaching dito, kaya anong gagawin mo? Ha? Iwasan, okay, tama yun. Warning, hindi, wala na yun, bakla yun. So sinasabi ng Diyos, ito yung gagawin ng Diyos sa kanila, sa impyerno, for example na lang. Anong gagawin mo? Naku, Lord, wag naman. Lalabanan mo ba ang Diyos? Or, yung iba, gagawa ng ibang kwento para mapa-light, no? Parang, huwag niyo muna isipin niya, puta ka sa impyerno. Ganon din ang bandang huli. Ngayon mo na warning yan. Kaya nasaan tayo sa tender-hearted but valiant for the truth eh. Anong dapat mong gawin? Kaya point number 5, accept and upholds the righteous judgment of the Lord. Ito hanggang verse 22, mga judgment. Ito, anong gagawin natin? Paniwalaan, warningan, yung mga may pag-asa pa. Yung wala ng pag-asa, wala pag-asa. Sabihin, warningan mo yung may mga pag-asa pa. Yan ang ginagawa natin dito eh. Hindi naman tayo nagkukundi kasi may gabi, ulo, sinabi mo sa impyerno siya. Ikaw ba nagdala sa kanya sa impyerno? Mga ganun pa eh. Ikaw nagusga sa kanya! Ang Diyos, ang bandang huli, ang Diyos maghusga. Alam na natin yun eh. Sinasabi ko lang para sa iba. Warning, at least mag-isip. Yan ang ginagawa ng mga propeta. Ito si Jeremiah, yan ang ginagawa niya. Simulan natin hanggang 22 to. Asa na tayo? Yeah. For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the habitation of the wilderness a lamentation, because they are burned up so that none can pass through them. So sobrang sunog. Kahit paano ko dadaan dyan? Eh, sunog na sunog. Hindi na, wala na makakadaan. And I will make Jerusalem heaps. So hindi lang sunog. Minsan kasi may mga bagay na building. Ano mangyayari dyan pag nasira lahat yan? Parang pile of yan. Depende kung kahoy o semento. And a den of dragons, and I will make the cities of Judah desolate without inhabitants. So judgment yan, di ba? So, ganun kagalit ang Diyos sa kanya, gagawing ruins yung kanilang, patayin sila, pati yung mga tinayo nila, sira. Who is the wise man that may understand this? And who is he to whom the mouth of the Lord has spoken, that he may declare it, for what the land perisheth and is burned up like a wilderness, that none pass it to. So, inulit yung kanina, pero may appeal dito sa mga, parang kanina pag nag-usapan, pupunta sa impyerno yung mga yan, kawawa yan, may uod, mainit. So parang tinatawag ngayon sino? Kayo. Sana naawa kayo, sino yung matatalino sa inyo, naiintindihan nyo yun, anong gagawin mo? Ayun yun, mag-respond tayo. At yes, dyan yung judgment ng Diyos, alam natin may impyerno, pero may chance pa itong mga to. Amen? Habang nabubuhay. Kaya matalino daw tayo,
Ba, may gagawin tayo dapat. That He may declare it. Sabihin natin sa kanila, diyan kayo pupunta, hindi yung, mga tama na sila, siyempre sila pupunta palabas lang nila, ikaw ba? Kunwari pupunta ako sa impyerno, sabihin, gusto ko bang huwag mo sabihin yan? Though, minsan ganun ginagawa nila, di ba? Pag sabihin tayo, ako makinig yan. Akala lang nila yun. Pero pag na-realize nila na mas kailangan nila yun, kaysa kung anong feeling nila dyan, sabihin mo, mali ako Kung mali ka talaga, kaya dinideclare yan. Itong katotohanan. Amen? Nakikinig ba kayo? Obviously, dapat kapag napag-aralan dito, dapat nagiging mabuti kayong lalong compassionate na soul winner. Kasi yun ang totoo Kasi may mga style na natin, hindi ako sa magbata kayo, dalhin yung paandaran yan naman, galing nga ako sa church lang Ay, galing daw sila sa church. Huwag natin siya man. Minsan, madali tayo di ba? Hindi. I-declare mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Tuloy ko lang. And the Lord saith, because they have forsaken my law, which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein, but have walked after the imagination of their own heart, and after Balaam, demonyo yan, which their fathers taught them. So again, sabihin mo rin. Kasi magtatanong ba't may impyerno? Alam mo ba? Soul winner ka. Ba't may impyerno pa kasi? Alamin mo. Sabi diyan, kasi may dahilan, bakit ka pupunta doon? Iniwanan mo yung batas ko, ayaw mo. Lahat tayo, mayroong konsensya Pansinin mo yung mga yan, kaya nga, in a way, mahirap, in a way, madali mag-soul winning. Kasi nga, ano mang ginagawa mo? Yung topic na tinatouch mo, alam din nila yan. Medyo binaon lang nila kung saan. Hindi niyo ba yun? Ayaw natin pag-usapan yung impyerno, ayaw natin pag-usapan yung church, ayaw natin... Pero napapansin nila yun. Kaya pag andyan ka ngayon, kakatapin mo sila, kailangan mo lang yung sabihin sa kanila. Bakit ba? Iniwanan yun Diyos. Okay ba sa Diyos yun? Yung konsensya, sinasabi sa'yo, may judgment. Anong gagawin mo? Binaon mo yung thought na yun. Kung saan. So, kaya paalala mo sa kanila. Ito, ganun ginasabi dito. Equivalent, So, dito kasi ang, obviously, yung sa Hudyo to Pero, in general, ng tao, kinalimutan ng Diyos. So, kaya may judgment sa kanila. Anyway, therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, even these people, with wormwood. Okay na sana, papakainin no? Sino dito ang gusto, pinakain na ba kayo natutuwa ba kayo pag pinapakain kayo? Paano kung, alam niyo wormwood? Ngayon, hindi ako nagkakamali, parang caterpillar daw yan Napakapait nun. Basta equivalent. And in gall. Sikat na sikat yung gall, di ba? Pinainom si Jesus niya. Ano yung gall? Alam niyo, gallstone. Totoo yan, kasi nagluluto dito, di ba? Either isda man yan, o baboy, kung ano man yan. Inaalis po yan. Sinabing gall. Papaitan ba kung ano man yan. Pero yung mga ano pala kinakain. So, papakainin ka ba ng sobrang pait? Sabi ng Diyos, papakainin sila noon kasi nga, yun ang judgment sa kanila. Pinakain ba yung mga Hudyo ng gano'n? Obviously, talinhaga to. Pinakain sila, ibig sabihin, naging masaklap ang kanilang buhay nung pinarusahan sila ng Diyos. Okay? Mga judgment to, hanggang 22. I will scatter them. Sino nag-scatter dito? Kinig ko madalas yan loko lang din kayo dyan. Pero scatter dito, madalas sa Bible, mag-scatter. Kasi pag isang nation kayo, tapos na-scatter kayo, ibig sabihin, natalo kayo. Nawala yung organization nyo among the heathen, whom neither they nor their fathers have known, and will send sword. Sword, kamatayan yan, till I have consumed them. So, papatay sila ng Diyos. At alam nyo na yung nangyari exactly yan. Bakit? Kasi nga, hindi sila sumunod, iniwanan ng Diyos. Yung mga judgment, again, tag tayo. Alam nyo kaya yung preach ng iba to, pansinin nyo yung ibang preacher, pinipreach siya ba nila to ng ganito Pag kung nakikinig, hindi. Si CF, kaya minsan, sasagian lang. Kasi talaga minsan yung tao, karamihan in general tao, ano mag-usapan yan? Kasi nasa Bible nga Iniisa-isa po, napansin nyo ba yung ating point? From point 1 to point 5,
isang verse lang, dalawa, tatlong. Ba't inuulit-ulit pa to? Para maintindihan natin. Ganun pala pag ang Diyos nagalit. Kaya winawarningan nga tayo para wag na tayong pumunta doon sa ganung kalagayan. Amen? Ngayon pati, yung mga babae na naman. Kasi nga sila yung kawawa. The say the Lord, consider ye and call for the morning wind. So ito medyo iba pala to. Alam nyo ba po yung pelikula dati si Sharon? Alam nyo yung The Crying Ladies? Ano yun? Nirerentahan sila. Nakikinig ba kayo? Alam ko, weird to, pero naranasan ko tuloy. Nakita ko lang din. May totoo pala kasi mayaman yung namatay. Kahit sa Bible, di ba po, they mourn for ilang days. Ewan ko, patay na. Plastic pa rin eh. Kasi, pati yung iiyak, binabayaran. Actually, ganyan daw sa Korea. Alam yung namatay daw si Kim, kung sino man yun, Kim Jong-il, basta yung pilitan sila, dapat umiyak kayo ha. Pag hindi ka umiyak, mga loko-loko itong mga ito eh. Pero ba't sinasabi ng Diyos na magiging ganun sa kanila? Kasi nga, alam mo, pag may umiiyak, kunwari lang, huwag na, mag-isirin. Basta pag may namatay ng bata, kunwari, nasagasaan na kung ano, sinong unang iyak doon? Magulang, ganyan. Pero, pag nakita mo, kunwari lang siya yun, tapos narinig mo yung iyak ng magulang niya, anong gagawin mo? Kahit pa paano, matatakot ka, hindi ko nagagayahin yun. Kasi ganun pala pag tumatawid bigla sa kalsada, nagbabike pa, gumigit na. Diba? So ngayon, siya na mag-iingat na to kasi kawawa naman yung nanay ko. Kung maging umiyak yung nanay ka ng ganito. Parang ganito yung tema namin dito. Sabi ng Diyos, yung mga crying ladies, umupa na kayo yan. Para maawa at, alam mo na, maawa yung mga, kasi maraming mamatay sa kanila eh. Basically, ganun mangyari. Let them make haste and take up a wailing na naman for us, and for eyes may run down with tears, and our eyelids gush out with waters. So this time, parang kanina, siya lang umiiyak. Okay, hindi tayo Pentecostal dito ha. Pero minsan, napansin niyo yung preaching natin, napabatid ko sa inyo katotohanan, para tayo naman ay hindi umiyak lang ng plastic. Huwag naintindihan mo katotohanan niya, maging soul winner din tayo. Ano sabi doon sa Psalms? They that sow in tears shall reap in joy. Yung kanta nyo eh. Kasi nga ganun yun. Minsan talagang kahawa itong mga to, impyerno. Eh, paano tayo mag-raise sa mga soul winner kung di nyo nararamdaman yung awa sa mga kaluluwa na yan? Obviously, hindi tayo Pentecostal dito, pero minsan kailangan yan eh. Kailangan na maintindihan yung mga tao nakakawa, and then kailangan mag-mourn. Okay, so anong equivalent niyan? Yan yan, pag kayo, nakakita kayo soul winner, consistent siya na soul winning. Ewan ko pa naman, kahit bata kayo, hindi nyo natindihan yung mga ibang bagay sa preaching. Magtatanong nga, amen? Eh, mga ano, kaya sinasama ko lagi yan eh. Iba dyan, walang ginawa kundi maglaro. Pero, later ways, tayo, ba't parang lagi na lang tayo ginagawa din to? Hindi mo ginagawa ito ng ibang ano. Naisip nila yan. Na yung tatay ko pala, kaya gusto mag-soul winning. Kawawa itong mga taong to. At kahit hindi tayo nakikita lang umiiyak, sa loob yun. Okay, for a voice of wailing is heard out of Zion. Ito, literal kasi sa kanila eh. Kinukumpara lang natin sa sarili natin, no? So, talagang mag-iiyakan niya, maraming mamatay, malilito. And then, yung iba naman ay, ano gagawin sa mga natirang buhay? Alam niyo yung history niyo. Naisipan ako. Ano yan sa mga kasama ni Jeremiah? Hindi namatay naman lahat din, pero ano sila? Ang ginawa sa kanila? In exile. Inalis sila dun. Because our dwellings have cast us out. Hindi sila tinapon ng lupa, ibig sabihin, pero parang ganun. Tagaro na sila, meron silang taniman doon. Bigla silang inalis doon. Wala na. Yet hear the word of the Lord, O ye women, and let your ear receive the word of his mouth,
and teach your daughters wailing. So, puro wailing pa rin to, oy. Nakikinig ba kayo? For example, may natutunan ka bilang nanay. Anong gagawin mo sa mga anak mo? Sabi natin, huli ka ng natuto. Pero natuto naman. Ipasa mo rin yung learning mo sa kanila. Amen? Amen. Hindi yung, ito napansin ko sa mga taong nagkamali sa buhay, no? Hindi lahat, pero marami. Alam niyo yun, minsan nakatawa, alam niyo ba ako, bumagsak ako sa ganyan. Kaya wala akong trabaho, pero malungkot yun. Kaya tinatawa nila, ano mangyayari sa nakakarinig sa kanila? Okay lang pala yun eh. Men, ako nabuntis ako ng maga, ganyan. Tawa na, kukwento mo mamali. Kasi sabi nila, pag mali, iyakan mo yun. Amen. Meron tayong nawala dito, napahamak, katawanan ba natin yun? So, ipasa mo doon sa iba na, iyakan natin to. Huwag tayong maging masaya. And then, pag naramdaman nila, yung mga bata na, hindi pala maganda yun. Pag ganun buhay, hindi pala maganda yun. So, iwasan nila yun. Ano naman, no? So, kasi pinapakita dito yung mga judgment, eh. Iyakan sila. For death is come out into our windows, and it is entered our palaces, and to cut off the children from without, and the young men from the streets. Again, gera yan. Kahit nasan ka pa, hahanapin ka niyan. Paano yun? Basta, pag gutom na kayo, ubos na yung resources dyan. Kahit nakatago ka dito, ilang araw ka tatagal. Yun nga, patay ka rin. Speak thus saith the Lord, even the carcasses of men shall fall as dung upon the open field. So, ito yung parang last week din, di ba? Yung katawan mo, di ba, ino-honor yan. Paghari ka, nilalagay pa sa maayos na naglibingan. Pag sobrang sinumpa yung nation nyo, na hindi ka maipalibing. Sino maglilibing sa'yo, patay na rin. So, parang lang kayo mga pupo daw. Ang baho nyo dyan. Literal po, ganyan nangyayari sa mga yan. Sino maglilibing doon? And as the handful after the harvestmen, and none shall gather them. Yun na nga, babubulok na sila doon. Napakabaho nun. So kaya ito na. Tapos tayo sa mga judgment yan ha. Again, pag yan ang judgment ng Diyos, i-declare mo lang. Sabihin mo sa kanila, warningan mo sila. Kasi, hindi ako, minsan ako, tagal ko na ginagawa to. Tapos yung mga itsura minsan na winawarningan mo, parang di nakikinig. Anong gagawin mo? Madalas iba susuko na doon. Ilang taon, ilang buwan. Hindi na nag-replace. Mga to, hindi man nakikinig eh. Ano mangyayari sa atin? Napansin ko rin sa mga iba, yung mga pag nag-soul winning tayo, ba't yung anak mo, di mo sinasabihan ganyan? Yung makinig eh. Anak mo yun eh. Suko ka agad. Kasi mag-soul winning, ang daming narinig na ganun. Anong ginawa niya? Buntis agad. Tapos yung kapatid, ganun din. Tawa-tawa lang siya. Bakit? Walang instruction sa Bible eh. Pinanghinaan na agad. Invite mo, ayaw naman. Anyway, kaya ngayon, so yung judgment ng Diyos, ano gagawin nga natin? Una, tulungan natin silang matulungan. Pero, wag mo sasabihin ng Diyos, napakasama na siya. May mga ganun eh. Actually, mga satanista ganun. Hindi na kaniwala sa Diyos. Kasi nakita mo ba yung nangyari sa Negros, kung saan man yan, napanood lang, kailan lang, pinanood ko na naman yung sorry, yan nasa utak ko, yung Schindler's List. Kasi basta naman ako, lang ako, pinanood ko ulit. Talagang tama nga yung sabi ng isang pastor eh. Parang drama eh, kasi Steven Spielberg yun eh. Kudyo rin yun eh. Kumbaga, inano nila eh. Pelikula, alam mo na, may gustong propaganda yan. So may katotohanan din, nakakaawa talaga. Pero, sorry, in a way, deserve nila yun eh. Yung sabi dito eh. Amen? Amen. Nireject nila si Jesus. Ginulo nila yung mga European doon. Pinuusahan sila ng Diyos. Ayun, kaya yung sabi. So, ayun, patay. So, ano gagawin natin ngayon? So, nakita natin yung judgment. Tayo, ano gagawin natin? Hindi natin sabihin Diyos ay loko-loko dahil hindi. Pinutusahan sila, they deserve it. Matakot din tayo. Warningan din natin iba. Iba naman sa akin kasi hanggang style naman, parang natutuwa pa.
Buti nga sa inyo. Hindi tayo ganun. Kaya sinasabi na sa iba, para iba, hindi na gumaya. Amen. Nakita yung malaking pagkakaiba? Hindi tayo pa sabihin na, so ikaw, puro ka negative eh. Ano gusto mong gawin sa mga batang to? Puro positive. Ano? Sino puro positive na panood? Gusto manood lang tayo dito ng ano eh. Sino ba yung Purple Dragon? Barney and Friends. Manood tayo, Barney and Friends. I love you. You love me. Parang imanchos, parang ganun eh. Pero maganda malaman nyo na yung mga negative. Iwasan. Ganyan ang Jeremiah eh. So ngayon, ito na. Anong gagawin natin? Sorry, nag-extend na ako ha. Yung ating memory verse, no? Thus saith the Lord. Ito na. Anong sasabihin ng Diyos ngayon? Pinasasahan nila. Winawning nga naman ni Jeremiah. Iniyakan niya pa. Dahil bandang huli pala, pag ginusto ng Diyos, kahit anong yaman nyo, di ba alam nyo, panahon ni Solomon, napakayaman eh. Nagbabasa yung Bible eh. Talaga, lahat na lang, inisa-isa dun eh. Kaya ako na-appreciate ko ngayon, pag ang basa mo, tuloy-tuloy. Ito na naman, Solomon. Yung silver daw, parang bato. Ano ba? Yung ginto sa kanila, parang yung cedar tree, parang fig tree lang. Sa dami! Yaman nila. Ano nangyari? Wala. Ubos. Eh sabi ito, saan ka magtitiwala? Kaya let not the wise man glory in his wisdom. Madalas po sa hindi, yung matatalino, puro yan. Ano yung matalino ko? Hindi mo alam? Makwentohan kita ng ano, galing ko, di ba? Maganda na yung maging matalino, pero sabi ng Diyos dito, ano, huwag ganun mag-glory. Gamitin mo lang talino, pero wag ang talino ko, ito nga pala yung mga medal ko, sabit mo dyan. Gusto mo dyan sa... Diba, ganun eh. At yung mga engineer na nakalagay yan doon, kaya wala akong ganun dito kasi wala rin eh. Pero, mga award din ako, hindi ko nalalagay. Pero okay lang, maging wise ka, mas kaysa naman bobo, di ba? Pero, huwag ka dyan mag-glory. Ano pa? Pero maraming ganun. Ang achievement ko, graduate ako ng ganyan, ganito grades ko. Ang Diyos na nagsasabi dyan ha, let not the wise man glory in his wisdom. Ano pa? 3 bagay ito eh. Iba naman, walang malakas naman. Iba, di ba? Usong-uso yung sampalan, di ba? Iba naman yung buhatan. Ang lakas naman ito. No, ngayon. Nakita niyo yung mga nagaganon? Bigat nun. Iba naman ganyan. Lakas ko talaga! Sabi ng Diyos, gusto yung maging wise, yung tunay na wisdom, huwag ka dyan mag-glory. Tatanda ka rin eh. Manghihina ka rin, isang baril ka lang din eh. Yun ang lagi na pinag-usapan. Kasi nung nag-taekwondo nga kami, yayabang namin nun eh. Minsan may mga isang bala ka lang eh. Oo nga, no? Maganda rin may exercise. But anyway, maganda yung might, pero huwag kang magyabang dyan. Let na, ito lalo na, pag mayaman ka, di ba? Sinong kilala niyong mayabang na mayaman? Si Chabit. Sa mga pelikula, yan, si Batman, di ba? Tsaka si Iron Man. Di ba, totoo. Ay, yabang yan eh. Si Elon Musk, yan ang idol daw niya, si Iron Man. Yabang nun eh. Sabi ng Diyos, kung talagang binigyan ka ng ganyan, do bihira sa atin yan eh. Huwag ka dyan mag-glory. Amen? Amen. Isa daw dapat. But let him that glory at kung magsasaya ka, kung matutuwa kang, may tataas ka sa buhay mo, ano? That he understand it and know it. May kilala mo, Diyos, kaya yung mga iglesia naman natin, nakita ka, laki din ng iglesia ng Soriano eh. Dumadami pa kami, ganun yung mga... At sabi ni Soriano, dito ko umanib, ganyan lagi yung eh. Puro Bible kami dito. Para maligtas kayo, sinabi niya yun. Loko-loko, no? Ang pinagkaiba nila sa Catholic yan, tsaka si wala. Umanib. Mag-ties kayo, and then, bibili siya ng club. Mayroon palang club yan si El Soriano eh. Tinatanggi pa nila sa Brazil. Nachismis ako, no? Meron silang club, yung mga kapatid doon, nag-iinuman. Wala namang inuman doon eh, napicturan. Tsaka anong gagawin sa nightclub? Sige nga, may bakla yan, Soriano.
napunta doon. Yun nga, kasi, kung, nakakaawa yung pinagmamalaki yung building, di ba? Matalino ako, gaano katalino? Sabi nga sa inyo, yung valedictorian namin, nakakulto. Yung isa sa mga galing sa amin sa college, nakita ko lang, taga-type lang. Kasi medyo mahina yung loob sa yung bahay. Pero magaling kung magaling. Kasi sa trabaho, maniwala ka, iba-iba kalakaran dyan. Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya nga harap naman, magaling ako dito. Alam mo, ganun-ganun lang yan. Huwag sa yaman, huwag sa pera, huwag sa lakas. Pero kung una, kilala mo ba ang Diyos? Diba? Kaya ito, mga Pharisee, mga kilala ba nila ang Diyos? Si MacArthur, ba't hindi niya maintindihan yung dapat niya maintindihan? Ngayon, kung naintindihan mo, kilala mo ang Diyos, doon ka mag-glory. Doon ka matuwagin, hindi mayabang. Ipapakilala mo pa nga sa iba eh. Nakita nyo naman yung gawain soul winning. Hindi po yan something na parang mag-iglesia nila, tatayo siya doon, daming tao, iba doon, binayaran, ano man yan. Tapos magyayabang na yun doon. Nakita mo ba may umattend sa amin? Billy Graham, libo-libo. Naka-record yan, Guinness Book of Record. Yabang. Ang dami na ligtas. Ligtas mo. Sabi nga ni Billy Graham, kung ka, Catholic ka, nag-preach si Billy Graham. Kilala niyo ba yan? Tinanggap mo ang Panginoon, o sige, punta ka sa Catholic, balik ka doon, magpakatapat ka. Ganun ang ginagawa. Ligtas ba yon? So, hindi nila kilala ang Panginoon. Wala silang dapat pagmayan, mahiya sila. Tayo, okay, medyo, ano ko lang ha, ligtas ka man, kaso hindi mo naman alam yung ibang kalooban ng Diyos. So, paano yan? Sabi natin, ligtas ka talaga. Pero ibang bagay, hindi mo alam. Kasi ba, magano ba kahaba ang Bible, di ba? At iba nga, nabasa na nga ito, hindi naman naintindihan lahat. Wala naman nakitindi lahat eh. Pero the more na magpaka-humble ka dapat, lalo mong alamin, doon ka maging masaya. Eh, Daniel Roson, nakinig ko mag-preach, walang laman-laman. Si Soriano kahit na paano meron, kaso mali rin. Turuin mo yun, kaya ang hirap sundan yung ano eh, no? I am the Lord which exercise. Hindi lang kilala ang Diyos, sino nga ba ang totoong Diyos? Siya ay may loving ka, mapagmahal siya, o huwag mong lalagpasan yung pangalawa, pangatlo, judgment. Yung kanina, 9 to 22, 7 to 22. Ang Diyos nag-uusga. At langit, impyerno po yan. In the earth, for these things I delight, said the Lord. So, kung saan masaya ang Diyos, saan ka dapat maging masaya? Yung mga bagay na walang kwenta-kwenta, sa nightclub, gusto mo maging masaya doon. Mag-chill lang kami dito eh. Masaya bang, alamin mo kung saan masaya ang Diyos. Doon ka rin maging masaya. Sabi doon sa ano ba yun? Lagi kinuha ko ito, Pastor. Delight yourselves also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Ibig sabihin, Pastor, hindi ako masaya sa ganyan soul winning eh. Sa ngayon yun. Maging masaya ka sa mga bagay na patungkol sa Diyos, later, magiging masaya ka na rin doon. Or, yung mga gusto mo talaga na pasok sa kalooban niya, tulad niya, pag-aasawa, lahat naman sana tayo, di ba? O syempre, minsan mahirap maghanap. Saan ka hanap ng maayos na asawa, for example? Ay, balita ako, nakakukita si sa club eh, doon niya nakilala yun, doon din ako. Lalandi ka, nagtitiktok ka rin, nakilala ako, chinat ako. Tiwala ka sa Diyos, saka makakilala ng maayos na lalaki, babae. Kung saan gusto ka ng Diyos, doon ka lang. And then, pag pinasaya mo yung sarili, kasi delight yourself in the Lord, sabihin, parang sa ngayon, di ko type na mag-church eh. Pero yung gusto ng Diyos, gagawin ko. Ngayon, sa Kanya ibibigay yung gusto mo naman. Makita niyo yun? Unahin mo siya. Ganon din dito yung sinasabi dito. Napansin ko na naman sorry, mag-extend tayo ng konti ha. Pansinin mo sa mga iglesia ni mga kulto, makikita mo kung saan sila masaya eh. Hindi naman nila may tatago yan eh, amen? Tayo din, hindi nila may tatago yan. So saan nila nilalagi, ano yung madalas mo narinig sa kanila, ano yung binibida nila kahit saan yan. Kung ano yung binibida nila, doon sila masaya. Ano yung binibida nila? Alam niyo na, di ba?
Eh tayo, na may hiya ka ba dyan? Binibida mo yung Bible? Dapat hindi. Amen. Kasi naman talaga dapat. Ano? Isang oras ang preaching ng pastor mo? Why not? Kasi doon masaya ang Diyos. Kaya maging masaya ka rin doon. Tapusin na natin. Kaya anong point pala natin doon? Nabanggit ko ba? Last, consider that glory that belongs to the Lord and His servants. Consider that glory that belongs to the Lord and His servants. So, sabihin, saan ba masaya ang Diyos? Tsaka yung mga lingkod niya, dapat doon ka rin. O, di sisipin mo, kung ngayon di mo naintindihan ang gusto, at least i-consider mo. Amen? At least. O, tapusin natin, sabi dito, behold, the days come. Actually, itong 25 and 26, pasok na to sa kanina sa judgment ng Diyos, no? So sabi kasi diyan, behold, the days come, said the Lord, that I will punish all them that are circumcised and with the are circumcised. So tinutukoy diyan mga Hudyo at saka mga hindi Hudyo, basically lahat ng tao. Kaya nga maging matalino ka. Yung lahat-lahat pa, ang Diyos pala hindi yung mga nagmamayagit, may mga pera, iniisip nila, sa pag nag-World War III, saan ba ako di maapektuhan? Sa palagay mo, makakatakas ka dyan kung sakali. Kaya pagalingan po, New Zealand, malayo. Alam mo, di maabot ng ano yun. Ang Diyos ang magpuprotekta sa'yo kung gusto niyang protektahan. Yung virus nga, matatawa ka din, may virus na naman daw. Nauna pa sa probinsya, tawa ako ng tawa dun eh. Diba, ano naman tayo, tinatakot na naman tayo. Uy, may ano pala sa may ano? Bandang Aklan na ata, kung ano man yan. Metro Manila, daming tao, wala dito. Ganon kasi yung mga style niya mga yan eh. So anyway, balik tayo dito. Kung lahat ng tao, lahat ng klase ng tao, husgahan, Egypt, Judah. Okay, binanggit yung Judah eh. Kasi minsan pag masyadong remote sa atin, mga Muslim lang yung ganyan eh. Ganyan yung ibang preacher eh. Baliktad, halip na warningan yung mga member, laging mga, sila, maparusahan sila. Kayo din, amen, tayo din, kung papasok tayo doon sa ganong klase ng pagrebelde. Okay? Egypt, Judah, Edom, Ammon, Moab, and all that are the utmost corners, lahat, and that dwell in the wilderness, for all this nation are uncircumcised. Yung mga hindi lang pala tuli eh. And then, all the house of Israel are, di ba circumcised yung Israel? Kaso daw, makatingin ba kayo? Lahat ng patiwatig ng Diyos sa salita niya, maganda yan, no? Kaya binanggit, uncircumcised sila in heart. In the heart. Tuli nga sila sa kanilang katawan kasi nang gawin niya mga yan. Sila nagpauso dyan eh. Kaso ang gusto ng Diyos, kahit sa Deuteronomy, tingnan sa Ezekiel, laging sa puso. Amen? Kaya again, pag nag-soul winning tayo, ganun nyo. Pag nakita mong di seryoso, ako, ganyan ang member na ako ng ganyan eh. Ilan ba na ano kong ganyan? Kahit baptist eh. Ligtas ka ba? Tanong ko. Ay, hindi po. Hindi mo sabihin, baptist ka, nag-member ka, umattend ka sa... Hindi gan sa puso ang usapan. Amen. So, pasok yan sa point natin kaninang, hindi ba, Hudyo nga sila. Yun ang judgment ng Diyos. Hindi yan bias, hindi yan hindi yan base sa lahi. So, tanggapin mo yon, dapat gano'n. Yung kasi kahit na, mga Baptist, Baptist na nga tayo, kala ko walang matindi dito. Kasi individual to eh. Ano po, kaya anak ka ng kusino, ligtas ka na, o pagpapalain ka na, sinong niloko mo? Amen? Kaya last na lang po, no, napansin ko naman iba. Para, again, pag naranasan natin kung sakali, handa na kayo, no? May mga Baptist na napansin ko lang, kahit mga anak ng pastor, ganyan. May nagkasala yung anak nila. Anong ginagawa? O yung kahit hindi anak ng pastor, yung member na matagal na, nakilalang, faithful, pag nagkasala yung anak nila, anong gagawin? Tinatago yun. Kasi gusto nila yung anak nila, hindi masasabihan ng ano. Paano kung mali talaga? Ano mga Hudyo din. Hindi ibig sabihin, anak ka ng usino, exemption ka na. Amen? Ganito yung tema ng Jeremiah po. Amen. So, sumahin ko lang ha. Ano title natin? Glory
of the tender-hearted, but valiant for the truth. Ganyan tayo dapat matapang, pero compassionate. Saan tayo magiging masaya? Sa mga nabanggit natin kanina. Yung basically gusto ng Diyos. Kung saan ang gusto ng Diyos, doon tayo masaya. Gusto ng Diyos, nasa church tayo, masaya din tayo dapat. Hindi tayo naiinip. Amen? Ako, sa linggo na naman. Lahat tayo ganyan. Sa umpisa lalo. Pero pag nasanay ka na, alam mo na mas masaya dito, itong kalooban ng Diyos. Doon tayo mag-glory, man. Ngayon, iba naman. Iba lang po, picture. Wala nagpo-post dito, nagpipicture kayo kay pastor. Okay lang. Eh, iba ganun eh. Ganun pa yun. Ayan na, wala na. Anyway. Umpisa tayo. Mga gamit natin, ang hina na eh. Luma na. Anyway. So, sana maging katulad tayo Jeremiah. Basically, siya tinutukoy ko dito eh. Malambot ang kanyang puso, pero matapang. Men, pwede ba yun? Pwede. Tamang balance. Men, gusto lahat kayo gano'n. Mga babae ha. Kaya babae kayo, huwag kayo mas matapang sa asawa nyo. Alam niyo yung boundary nyo eh. Sa ibang bagay yan, paglaban niyo yung mga anak natin, soul winning, maging matapang tayo. At hindi yan, yung sabihin basta ano. Ang tawag sa face na yan? Ha? Sport face ba? Mean face. No? Hindi sabihin ganun. Hindi sabihin lang yung kung soul winner ka, gagawin mo yung trabaho. I mean, matapang ka. Kahit sino makakaharap ko ngayon, hindi ko alam kung sino eh. Laban lang. Amen. Let's pray, Lord. Masalamat po, Lord. Medyo tumagal ka. Pero nakita namin nawa. Character, Panginoon, yung lingkod. Jeremiah this time. Pero marami po yan. Isaiah. Panginoong Jesus, of course. Yung mga preacher, Panginoon, matapang. Pero compassionate din, Lord. Makita namin yung balance dito na makuha din namin. Gayahin namin ito, Lord. Kayo rin naman ay banal. Galit sa kasalanan, pero compassionate sa mga makasalanan, Panginoon. Of course, yung salita na maglilinis sa amin. Tulungan niyo pong bawat isa. At nakuha namin ganyan yung balance, Panginoon. Matapang at pagmahal. So, hindi na bagit kanina, pero lahat siya makukuha yung sense ng salita. Paano ka namin makikilala? Of course, makita namin mga kwento dito, Lord, prinsipyo sa sense ng salita. Ito po yung aming emulate, gayahin, gawin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo magiging sa bawat isa muli. Nawa, dito kami lagi pag Thursday, Panginoon. Tuloy-tuloy na pagandang topic na sa Jeremiah, medyo mahaba, but it's worth it. Panginoon, makita namin ang sarili, katulad ni Jeremiah, naglilingkod sa inyo, Panginoon. Kayo magiging sa bawat isa, kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen.